Yung bang hindi ka nagkaroon ng asawa, it's a choice. It was not my choice talaga. Gustong-gusto ko na magkaroon ng asawa at mga anak. Sabi ko nga sa'yo, kasi mahilig ako dun sa matalino, mayaman, kasi hindi naman ako mayamang pinanganak. So, parang naa-attract ako dun sa, gusto ko na mayaman para yumaman din ako. Kaya nabalitaan lang namin noon, naging boyfriend mo si Apa Ungpin. Oo, yun lang. Bakit hindi siya nag-prosper? Hindi ako type ng family. Kaya sinasabi nila, matandang dalaga na si Miss Carmi Martin, ano? Kay ayokong matawag ng ganyan na matandalaga. May nag-offer sa akin na gustong magkaroon ng anak. Parang I have a choice to say no. Yun yung tumatak sa mind ko na ano ba tong buhay na to? Sana hindi nyo na lang ako inanak kung ganito lang naman yung kalalakihan ko. At kasama po natin ngayon ang drama and comedy actress. Walang iba ang ating hinahangaan. Yung mga ano dyan, 80s, 90s, 2000. Ito na po, Miss Carmi Martin. Hello! Finally, I'm a fan. Kaya naman talagang dali-dali tinawagan mo ako. Diba? Eto na, nandito diba? na. Sa mga panahon ngayon, Miss Carmi, no? Meron ng mga babae na pag dinudugtong na nila si Regine Velasquez Alcacid, Marian Rivera Dantes. Hanggang ngayon, wala pa kami nababalita ang Carmi Martin Blanc pa rin. Why? Well, it's my choice. Pero before, it was not my choice talaga. Gustong-gusto ko na magkaroon ng asawa at mga anak. Yung magkaroon ng pamilya. I'm sure kapag ka, lumaki ka dun sa Cinderella na parang meron kang hinahangaan na alam mong one day mamimit mo yung Prince Charming mo. Sa kasamaang palad, hindi po ako nagkaroon ng asawa. Yung bang hindi ka nagkaroon ng asawa kasi you kept on waiting lang? Before, I kept on waiting, I kept on praying, I kept on having relationships na hindi alam sa showbiz kasi yung karamihan ng boyfriends ko are non-showbiz. Na mga 7 years, 5 years, 3 years and a half. At sila po ay mga matatalino at mayayaman na mga boss ng mga kumpanya. Yung mga talagang hinahangaan ko yun. Kaya nabalitaan lang namin noon, naging boyfriend mo si Apa Ungpin. Oo, yun lang. Talaga naman. Nung Tonight with Dick and Carmi. Bakit hindi siya nag-prosper? Hindi ako type ng family. Di ba sa iba yan parang hahamakin ng lahat. Ang importante sa kanila, ikaw mahal mo ako, wala akong pakialam sa mga taong nakapaligid. Actually, totoo. May ganun ka? Si Apa talaga really loves me. Pero yun nga, para sa akin, hindi rin ako komportable na para kaming nandun sa yung fishbowl na lahat nanonood ng mga tao, yung ganyan, yung parang konting galaw ko, konting kibot ko, nakasulat sa dyaryo. Hindi ako sanay. Mas gusto ko talaga yung relationship na private. Meron bang lesson na naituro sa yung eksena na yun? Every relationship I had, maraming lessons talaga and it was very painful, ganyan. Hindi lang sa kanya, meron ding iba. Sabi ko nga sa'yo, kasi mahilig ako dun sa matalino, mayaman, kasi hindi naman ako mayamang pinanganak. So, parang naa-attract ako dun sa, gusto ko na mayaman para yumaman din ako or ganito, ganyan. But nagkakaroon ng mga issues, kunyari, between us, kaming dalawa nung partner ko or nung boyfriend ko. Pero after naman ni Apa, meron na rin namang sumunod. Oo, puro
siguro sila Oo. mayaman. Kaya lang Oo. nagkakaroon nga ng issue parate at saka hindi nga naging very successful. And then marami rin naman naligaw sa akin na gusto akong pakasalan. Oh. Pero paka-choosy ko. Ang taon-tawa nga sa akin si Gladys Reyes, ang Bakit? aking BFF. Kasi sabi niya, grabe, parang ang perfect mo, no? Yung may balahibo lang sa dibdib, di mo type, o ganito, ganyan, ganyan. Ang dami kasing nanligaw sa akin. Meron pang ambassador na nanligaw, ganyan-ganyan. Wala, yung may mapuna lang ako na konti. Talagang Turn off ka na. turn off na ako, ganun. Ah. Tawan-tawa lang sa akin si Gladys. So, ang arte mo talaga. Ang arte ko, oo. Miss Carmi, no? Oo. Ngayon, pagod na ba ang puso ni Miss Carmi magmahal? Kaya, sinasabi nila, matandang dalaga na si Miss Carmi Martin, ano? Na-traumatize ako from all the relationships I had. And finally, nung last kong relationship, I really asked God, sabi ko, if this is not for me, remove this lustful parang urge from me at saka yung desire to be married. Sabi ko ganyan, kung gusto mo, buksan mo uli ang mata ko. Pero kung wala, sabi ko, I just want to please you. I just want to be set free from this longing for having someone. Pero napagod yung puso ko. At hindi ka naman na-offend kapag sinabi nilang tumandang dalaga na si Miss Ay, Carmi? dati, Diyos ko, talagang pag nadidinig ko yun, anong gusto mo? Magiging matandang dalaga ka or single blessedness? Parang, parang, yuck, ayokong matawag ng ganyan, matandalaga or something. But right now, naging iba na yung mindset ko eh. Actually, parang naging advocacy ko nga ngayon na, alam mo, it's cool to be single and to be, maganda ka pa rin, ganyan. Inaalagaan mo yung katawan mo. You can do a lot of things, 'di ba? Kasi ang hirap din na mapunta ka sa relationship na hindi naman talaga nag-work para lang masabi na may asawa ka. Ibig sabihin, tumandang dalaga man si Miss Carmi, hindi pa rin nagsasara ang puso niya. Parang sarado na. Wow. Parang masaya na ako dun sa yung buhay ko right now. Tapos, for my age, iniisip ko kasi hindi ako attracted to, kunyari, yung mga 20 years younger sa akin, mga ganun. Siyempre, mapapapunta ako dun sa older sa akin. Parang feeling ko, naku, may sakit na yan. Alagaan ko pa. Parang I'm just being practical. I'm just being practical. Nai-enjoy ko na ngayon may mga kaibigan ako. I have my own time for myself. Yun nga, may mga abebes ako na kasama sa bahay, ganyan. Nai-enjoy ko. Tapos yung nagtatrabaho ko, masaya na ako and I serve the Lord. So, pag nagkikita kayo ng mga friends mo, tapos kasama nila yung mga jowa nila, Hindi, may inggit ba? Hindi, awa ng Diyos, wala rin silang jowa. O meron silang mga jowa, pagkatapos mamaya, pagka medyo naparami na yung wine, magkukwento na how sad their lives are. So, pag kayo pupunta sa mga restaurant, sa mall, sa park, makikita mo mag-asawa, holding hands, yung inggit, wala. Nawala na. Yun nga yung by the grace of God. Noon, naiinggit ako, lalo na yung mga matanda na nag-holding hands. Kasi yung parang ang dream ko talaga is to grow old with someone na matanda na kaming dalawa. Ganyan, magkasama kami. And having a child. I'm a Sunday school teacher until now. Pero it didn't happen. So, yung iba sasabihin nila, kung kahit wala ka sanang jowa, sana kahit man lang isang anak meron ka para pag tanda mo, may aagapay sa'yo. May nag-offer sa akin sa isa dun sa mga mayayaman kong ex, no? But kasi I came from a poor family at saka hindi maganda yung aking childhood story. So, parang ang feeling ko, bakit ako mag-aanak dun sa relationship na yun, doon sa tao na nag-offer sa akin. Samantalang, kung tayong dalawa ang gulo-gulo ng buhay natin, bakit pa ako mandadamay ng isang bata? And you mentioned kanina na, baka naman ayaw mo lang masira yung katawan mo. Oo nga. May ganung mga babae, yung ang nirarason kasi nila, hindi na ako magsisilang pa ng sanggol na baka hindi ko rin maibigay sa kanya yung deserve niyang care and love. Kasi nga, in relation, pero totoo, in relation to my childhood, kasi nga nahirapan ako nung childhood ako. Bakit? Na ang dream ko, gusto ko one day, magising na lang ako na malaki na ako so I can help my family. So, ganun kahirap yung childhood ko. Malungkot, ganyan. So, ang parang feeling ko, ayokong magkaroon ng ganung buhay yung magiging anak ko. Kung
kunyari, hindi naman maganda yung relationship ko doon sa partner ko. So, alin na mas importante sa'yo? Yung ganyang iniisip mo? O yung dahil ayaw mo lang mag-iba yung iyong figure? Number one is that ayokong makawawa yung anak ko because alam ko naman for a fact na yung relationship nung partner ko hindi maganda pagkatapos idadamay ko pa siya in relationship with my childhood. Secondly, yun na parang ang feeling ko, sobrang love ko yung career ko and yung competition kasi is that dapat parati kang sexy, lalo na nung 80s, di ba? Mga ganyan. Masyadong conscious yung mga tao dun sa figure, ganyan. Curious lang ako, bakit traumatic sa'yo yung childhood mo at gusto mo agad lumaki ka na? Kasi yung aking ama, si ama ang tawag ko dun, siya alcoholic. So, parang lumaki ako dun sa aming childhood na parati siyang lasing, nagrarant, ganun-ganun. Mabait siya pag hindi siya lasing, kaya lang most of the time lasing. So, nakikita ko nag-aaway sila ng mama ko, ganyan-ganyan. Yun yung tumatak sa sa mind ko na ano ba tong buhay na to? Sana hindi nyo na lang ako inanak kung ganito lang naman yung kalalakihan ko. But siguro, as a parent, nag-asawa sila bata pa, hindi rin naman sila perpektong tao. So yung sa akin, sa decision ko, na since nakita ko na yon at medyo nasa tamang edad na ako nung may nag-offer sa akin na gustong magkaroon ng anak, parang I have a choice to say no because I already experienced the pain. Ayaw mo ma-experience yun ng isisilang mong sanggol. Hindi ka nag-entertain ng adoption? Masyadong malaking commitment. Parang siguro mas iba yung galing talaga sa'yo Kaya hindi ko na-consider yun. So ngayon, Miss Carmi, ang mga anak mo ay mga aso? Yes. Abebes. Yes, ang tawag ko sa kanila. Ano ang nagagawa sa buhay ni Miss Carmi ng mga aso at ilan yun? 3 sila. Ang nabigay sa akin kasi nga hindi ko na experience yung motherhood na gustong-gusto ko. Para ako naging nanay ng mga dogs. They kiss me, they love me, tapos ginagawa kong baby. I sing lullaby before they sleep. Ganyan, natutulog sa tabi ko. Talaga? Oo, tapos sinasabi ng mga artista pag nagtitaping para daw akong tanga. Talagang tinatawagan ko ng video call at kinakausap ko, kinakantahan ko. Ganon. That's how much I love them. And I would go to taping na wala akong +1 kasi kailangan na merong nakabantay dun sa bahay. Mas gusto kong may bantay yung aking mga mahal na abebes. At ikaw okay lang na mag-solo sa taping? Yeah, kasi nung nagkaroon ng pandemic, diba? Walang +1. Sabi ko, mas tahimik pala yung buhay ko nung wala akong alalay. So parang wala pang chismis, wala pang sisisihin mo or nag-aaway kayo dun. Bakit nakalimutan yung ganito, ganyan-ganyan. I became more responsible na ako yung nag-iimpake ng gamit ko at wala akong masisi. So syempre, yung mga tip-tip sa ganito, ganyan, pakikarga po, ganyan-ganyan. Yun, mas naging responsible ako dun sa Ang dami ng bilib na bilib sa akin. Sabi, for your age, wala kang kasama, you drive. Wala kang ka-ere-ere, ganito, ganyan. Di ba yung iba kasi feeling, pag merong kasama, parang ikinalalaki ng ulo. Parang meron siyang nasasandalan, nauutusan. Yeah, nag-iiba tuloy yung attitude. Before pandemic, meron akong alalay. Tapos kahit na mahirap yung role, meron pa akong stylist. Kasi ayoko talaga nung losyang na look. So talagang pinapupunta ko pala yung stylist ko na ayusan pa rin. Tapos sasabihin sa akin, Miss Carmi, tanglin nyo pa raw po yung makeup nyo, tsaka yung hair po ninyo, kailangan nakaklamp lang, mga ganung things. Yung parang masyado akong attached na kailangan may kasama ko. But right now, I became more independent, ganyan. And nag-acting workshop pa nga ako kay Direk Ryan Carlos, yung Shabak technique. Kasi I want to learn more. For my age tapos sasabihin ng iba, di ba ibang artista, bakit ka pa mag-acting workshop? Alam mo na yan. Naging si Jonette Voyag ka na and everything. Ang dami mo ng mga memorable movies na nagawa. But for me, mas maganda yung may ma-offer pa akong iba. Correct. Hindi natatapos ang pag-aaral habang ikaw ay nabubuhay. Yes. So, Miss Carmi, yung iba would say na pag masyado kang lokan-loka sa aso, di ba, parang nawiwirduhan yung iba. Oo. Meron bang ganun sa iyo? Meron nga. Isa si Osang.
Oh. Hindi kasi, meron siya ngayon, si Lebron, yung kanyang pig. Sabi niya, ganito pala yung feeling. Kasi noon, pag may mga artistang tinatawagan, yung binivideo call yung mga aso nila. Tapos, ngayon, isa na rin pala ako. Kasi binivideo call niya yung si Lebron, yung pig niya. Sumagot ako, ako ba yan? Sabi niya, oo. So, alam niya na yung feeling nung parang mommy. Siya became a mom, diba? Pero ngayon, may baby na naman siya. Pero kayo ba na hindi nakunod? Namatayan na ba kayo ng aso? Oo, namatayan na ako. So, sa braso ko pa. So, anong pakiramdam? Dahil ang trato mo doon, baby mo yun. Oo, sobrang iyak. Sobrang iyak. At saka, ano nga kasi yung sister ko na kinuha ko sa Amerika na stroke. Unang-una, ayoko ng mga dogs kasi sabi ko, ang ingay. Pagtapos pa, sino maglilinis, ganito, ganyan. So, I fell in love with the dog nung nagpunta ako sa States. And then, lukang-luka ako na ang sabi ko pa, sige, mauna na kami umuwi nung dog more than her. Sabi niya, hindi, dapat kasama ako kasi na-stroke nga siya. So, she stayed with me for 10 years. Tapos yung dog, namin, baka naman maloka tayong dalawa pag namatay ito. So, pinaanakan namin, kaya nagkaroon ng mga abebes. So, namatay nga yung dog during the pandemic na height nung Delta. So, sabi ko sa kanya, nasa lock-in shooting ako noon. Sabi ko, stroke, huwag ka magpapapunta ng tao dyan. Baka mamaya biglang namatay yung dog. Pagkatapos nung umiyak ka ng umiyak, malanghap mo yung virus ng tao. Sabi kong ganyan. So, wala. Nandun sa clinic namatay yung dog. And that day, nung nasa taping ako, merong mariposa na butterfly na nagpunta sa akin na puro puso yung design. Tulala lang talaga ako. And I can recall the first day na nakilala ko yung dog, how much he loves me. So, parang nagpupupuyos ka sa galit kapag nakakakita ka sa Facebook ng mga dogs, pinapalo. Ay, oo. Yung pinahihirapan. Oo, kaya yung may mga nag-aaway. Oo. At saka pagka kunyari meron nag-post na may mahabang kwento, except yung mga kwento mo, binabasa ko yon kasi very interesting. Pero iba hindi ko binabasa. Pero pag tungkol sa dog, yung litanya nila, babasahin ko at umiiyak din ako. Ganon akong apektado. Pero pag nakakakita ka na very graphic yung pagpapahirap sa aso. Oo, nasasaktan ako doon. So, nagra-rant ka din doon o nagko-comment? Oo, nagko-comment ako or sometimes kung kunyari I donate sa dog sanctuary or something. So, 3 na yung dogs mo and madadagdagan pa ba? Hindi na muna. Sila, kasi meron akong commitment sa kanila na hanggang, di ba, limitado lang yan. So, every night, before we sleep, sinasabi ko, thank you Lord, nakasama ko pa ang abebes. Alam ko one day, mawawala na sila. Sabi kong ganyan, siguro until the day na mamatay sila, kahit na mabulag or something, aalagaan ko sila. That we will both age, grow old together. Baka sila yung ganun ko. So yan, katabi mo yan sa pagtulog? Pagkatabi ko, oo. Huh? And we're very sweet. Ganyan kalaki. King size yung bed ko. Ako nandito sa gitna. Tapos yung isang abebe nandito. So pagka, kunyari, pupunta akong CR, tatayo ako, hindi sila gagalaw. Bakit? Wala. Gustong-gusto nila na magkakadikit yung katawan namin. So anyway, how do you deal with the bashers? Hindi ako masyado maraming bashers. Pero minsan, ang sasabihin, bakit naman yung Carmi Martinez, hindi na gumagalaw yung mukha? Tapos, pag titignan ko yung account, parang 7 lang yung followers. Alam mong siguro, ang daming account na ang ginagawa niya talaga, yung naghahanap ng atensyon. So, iba-block ko. Hindi ko pinapatulan. Sabi ko nga, diba, Ogie, nakita mo naman tong ilong na to, iyan pa rin. Oo nga. Diba? Tapos, sabi ko, kasi nung 80s talaga, gusto ko sanang magpaayos. Parang kinatandaan na at kilala na ng tao yung ilong na to. So, bakit pa? Tinanggap na ako sa showbiz. At saka kasi, ang totoo lang, noon kasi talagang takot ako magparitoke. Nakakatakot. Yung parang nakikita ko yung sa ibang tao na tabingi. Mali ang gawa. Parang kutsilyo, ganyan. Sa tulis. Oo. Or even yung sa boobs, di ba, na chismis na marami na inggit during the 80s, fake daw. Di ba yun na yung boobs mo nung araw? Oo.
Tapos, di ba, may mga intriga kasi noon ang uso yata yung ini-inject. So, maraming nagkasakit and ganito, ganyan. So, ayun, pag yung iba sinasabi, edi gusto nyo, hawakan nyo. Hindi naman lalaki. Yun lang mga intrigera. Sabi nga nung isang comment pag nagkaedad pa raw si Geneva Cruz, Carmi Martin ang look niya. Kasi magkahawig kayo. Yan, nung nag-guest siya dati sa Dick and Carmi, parating, tawag niya sa akin, ate or tita or something, na we look alike, ganyan. Tapos, minsan nga, may mga picture siya na sinasabi ko sa kanya na, alam mo bang magkamukha tayong dalawa? Oo nga, magkahawig kayo Aside from yung comment nila na gano'n, si Miss Carmi ba meron pang ipinagawa sa katawan? Wala. Hindi ako naniniwala sa lipo. Hindi ka nagpa-lipo? Hindi. Talagang pinagtitiisan ko na mag-exercise po 5 times a week. Kasi, ang paniniwala ko sa lipo, pag nawalan ka ng disiplina sa katawan mo, kung saan-saan pupunta yan, kakain ka pa rin, ganun. Oo. Alam mo, blessing din siguro na hindi ako ganun kayaman. Kasi minsan nagiging addiction yung pagpaparitoke, ganito, ganyan. At saka, yun yung ayoko rin yung mga binabash na yung picture niya nung dating ganito before and after, na ang laki na ng pinagbago. Parang mas maraming, kung nakikita sa social media, they appreciate na hindi ganun kalaki yung pinagbago ko. I age gracefully. Tapos yung ilong ko, ganyan pa rin. Meron bang mga times na parang ayoko ng ilong ko, ganun? Oo, kasi pag nagdadrama ko, sinasabi ng kapatid ko, naku, para na namang lumulobo yung ilong mo. Ganyan. Sabi ko, yun nga, hindi ko makonsider talaga kasi irreversible, diba? Wala na pag kapag pinagawa mo yung ilong mo, wala na yan. Buti wala kang wrinkles. Yun syempre, papabotox tayo kay Dr. Kazemi, ganyan. And syempre, ginagawa ko rin ng mga beauty regimen ko. Sabi nga nila, bakit 60 ka na? Parang ganda pa rin naman yung skin mo. Because I started applying lotion and yung mga beauty regimens na yan. 20s pa lang ako. Kasi mahirap na po talaga na kung kulukulubot na yan, kahit na ano pang mahal nung cream, mahirap talaga. Tapos yung sinasabi ng iba, naku, nagpa-retoke. So parang ang dating sa akin, ano bang retoke yung sinasabi nyo? Nagpa-facelift? Hindi. Hindi ako nagpa-facelift. Oo, hindi ako nagpa-facelift. Pero syempre, yung mga non-invasive ginagawa talaga sa akin. Ano ba yung routine ni Miss Carmi? Para ma-maintain mo yan at mag-age ka gracefully. Talagang tiis ganda. Hindi ako kumakain ng rice ngayon. Pero hindi ko pa kaya yung 1 meal a day. Sabi ko, I might as well enjoy eating din. Basta pero, walang rice. Yung alcohol, occasionally, pero hindi yung alcohol malakas makatabayan. Kaya no, as I age, sabi kong ganyan, marami na akong binawasan. Binawasan ko na rin, hindi na ako nagbe-breakfast, ganyan. So parang, I only eat twice a day, pero no rice. Tsaka pescatarian. Ano ibig sabihin? Isda. Isda lang. At gulay. Wala kang karne. Hindi, minsan meron, pero hindi parate. Si Miss Carmi na rin na nagsabi na siya 60 na. So, na-excite ka ba or nalungkot ka dahil ito na, mag-a-apply na ako ng senior citizen? Tuwan-tuwa ako kasi ang daming perks, di ba? And, syempre yung ID pictures, na nakakatawa, sabi, 60 ba yan? Nakakatawa talaga. Tsaka yung mga tao, pag kunyari sa parking or sa restaurant, ma'am, di ka naman mukhang senior. Kahit ako kunyari yung halos wala akong makeup, di ka naman mukhang senior. Mami, gumaganon. Sabi ko, yun nga ang nakakatuwa. Lalo na, na-enjoy ko na rin to eat by myself. Laki nung discount pag kumakain, ganyan. What do you mean by myself? Ikaw solo ka? Solo! Ang isa na lang na hindi ko pa nagagawa, travel by myself. Pero gusto ko na rin gawin. Gusto kong mag-travel mag-isa. Kasi pag yayayain ko yung mga friends ko, ay may planong ganito, ganyan. Sabi ko, alam mo, sa dami ng ninyo, gusto kong mag-cruise mag-isa or go to a place na mag-isa. Hanggang kaya ko pa. Kasi kaiintay ko sa inyo. Baka mamaya, pagdating nun medyo mahirap na sa aking magkarga ng mga luggage, ganyan. So yan din yung yan din yung parang perks mo. Yan din yung advantage ng pagiging single. Yeah. Lahat nagagawa mo, walang wala umaawat akong sa'yo. pinapaalam, wala akong kaaway sa pera, yung mga ganyan, di ba? Katulad niyan, kalad ka rin. Bigla mo lang ako tinext kagabi. Napakakalad ka rin, di ba? Biglang nandito na ngayon.
Kung ang dami pa. Ang dami kong nagagawa. At saka yun nga ang advocacy ko sa mga single. Wag po tayong magmukmok. Dapat mag-enjoy tayo sa buhay natin. See the brighter side at saka change the mindset. Pag may nadidinig nga akong sinasabi na, gusto ko yung na lang, kahawakan, ka-holding hands, ganun. Naku, ang hirap hanapin yan nowadays. Sabi ko, hayaan mo na lang na mangyari. Pero sabi ko, minsan kung ano yung hinahanap mo, na-absorb mo yun na parang yun yung wala sa'yo. And parang nalulungkot ka because wala sa buhay mo yun. Kung it is meant for you, darating na lang yun eh. When was the last time you cried? Nung namatay yung dog ko. Talagang tao yung trato mo din sa dog. Oo, tsaka yung nung na-stroke yung kapatid ko, and when I talked to a pastor, sinabi niya, show how Jesus loves us. Na parang yung realization na I'm also not perfect. Tapos yung talagang iyak ko, parang iyak ako ng iyak kahit sa taping noon, and then nagpaalam nga ako na kung pwede, ma-exit na yung role ko because I have to go to the States para alagaan ko yung kapatid ko. Yan ba yung fear mo? Na pag nagkasakit ka, walang mag-aalaga sa akin? Ayun ang sabi sa akin nung isang helper ko. Di mo ba naiisip na pagtanda mo, walang mag-aalaga sa'yo? Di ba I took up interior designing? Sabi ko, may idea ako. Sana gusto ko na yung merong parang home for the aged, pero social. Na it's like a hotel. Tapos yung magdadrive ka pa rin, parang it's malaki siyang talaga, ilang acres, ganyan. Na it's like a hotel. Tapos many things yung magagawa mo. Hindi yung home for the aged na naka-uniform kayo, na alam mong may nurse ka, ganyan-ganyan. Parang I was thinking of that na pupuntahan ko para hindi ako parating nandun lang sa bahay ko tas may isang maid na nag-aalaga. I was thinking of that, or I would travel, kunyari magko-cruise ako, ganyan-ganyan. And what I've learned is to take one day at a time. I've learned to simplify my life. Tanggalin ko yung mga toxics sa buhay ko. You'll never know what will happen tomorrow. I'm just being grateful for what the Lord brings today. Katulad niyan, sabi ko nga I'm a fan ako. Pinapanood ko yung kanilang vlog na talagang tuwan-tuwa ako. Sabi ko, sa umaga, magpe-pray muna ako bago kayo panoorin. Pero everyday, I don't miss it. Ayan. Sa mga friends mo sa showbiz, ang dami naman mga friends si Miss Carmi, katulad ni Kuya Dick, Tessie Tomas, Gladys. Nova, si Gladys. So, paano mo naman sila nabibigyan ng oras? Wala rin naman sila oras. Si Gladys, nasa ngayon? Nasa abroad. Minsan kami nagde-date ni Tessie. Kasi taga Makati rin siya. Si Dick, minsan lang kami magkita. But constantly nagte-text kami. One time, nag-guest kami ni Dick. Parang few months ago. Si Nova, through text lang. Ganyan. Being a fur parent, ano yung pwede mong mai-advise o mai-share sa mga ngayon palang nahihilig mag-alaga ng mga pets? Kung ano po yung breed na binili ninyo, i-research ninyo, i-google nyo kung paano sila aalagaan. Kasi katulad namin, yun nga, namatay yung si Chloe na mahal namin. Nagkaroon siya ng bone cancer kasi overweight. So yung mga ganong things, kung ano yung papakain, at saka kailangan yung weight management, at saka naawa rin ako pag nakikita, napakapakailamera ko. Yung kunyari, nagda-drive ako, tapos nakikita ko yung naka-chain na ang iksi-iksi nung chain. Yung alam mo yung nahihigit na yung nahihigit, tapos si bantay. Yung dog is yung mentality na si bantay, taga-kahol para pag may dadating. Hindi po ganon. Alagaan natin. Sabi ko nga, Lord, sabi ko, I am so grateful because you're giving me a glimpse of heaven. Kasi dogs gives us unconditional love. Yung kahit na ano yung pagkakamali mo, they forgive you. Tapos pag dadating ka, kahit nakasandali ka lang na wala, excited sila to see you. They love you so much. They give you a lot of kisses, ganyan. So for me, talaga, pag naging for parent kayo, hindi lang dahil sa marami kayong nakita sa social media, alagaan niyo po. At alam mo ba, ang daming gustong magbigay sa akin ng dogs na magagandang breed. Kasi nakikita nga nila that I love my dogs so much. Pero parang sa akin, family planning din. Ayoko nang masyadong marami. Kasi gusto ko, magbigyan ko sila ng pagmamahal. Okay.
Kasi I'm sure maraming nanonood kay Miss Carmi na single. Tapos naiinip sila na hindi pa dumarating yung right one for them. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila? Huwag nyo nang intayin. Magkaroon ng panibagong mindset. Ako, ang nakapagpabago sa akin is that I immerse myself in reading the Bible. So, nabago yung perspective ko. Kasi, minsan yung pressure nung mga sinasabi ng tao na, tagal mo, matanda ka na, single ka pa. Huwag nyo pong pagpapansinin yung mga sinasabing ganon. Ang sabihin mo, uso na nga ngayon yung single. Ang daming ang gustong umalis dun sa mga married life, 'di ba? And hindi ko naman sa sinasabing lahat ng married life or marriages are napakahirap, pero it's a hard work, 'di ba? Pinagtatrabahuhan nyo talaga yan. So, ang sinasabi ko, if you're meant to be single, accept it. Sabi ko nga, hindi lahat Cinderella. Kung hindi ka kasya ang sapato sa'yo, huwag mo nang ipilit pang isuot.